Nagsisimula ang kwento sa pamamagitan ng pagpapakita na ang sitwasyon ay kakilakilabot dahil pinatay ng Lunar Fairy ang lahat ng mga mandirigma at malapit na rin niyang tapusin ang Sword Emperor na siyang huling taong nabubuhay. Kinikilala niya ang kanyang lakas at sinabi niya sa kanya, karapat-dapat ka sa iyong titulo, ngunit ang lahat ng iyong reputasyon ay matatapos na ngayon. Kinikilala ng Emperor ang kanyang pagkakamali dahil nagpabiye siya sa kanyang pagbabantay, ngunit hindi siya natatakot na mamatay dahil nagawa na niya ang kanyang misyon. Naglunsad ng isang malakas na pag-atake ang Lunar Fairy, ngunit ang Emperador ay hindi natakot kahit kaunti dahil handa na siyang mamatay at sumigaw, "Patayin mo ako." Nagkaroon ng malaking pagsabog mula sa pag-atakeng iyon. May malaking ngiti sa mukha ng Lunar Fairy. Tumingin siya sa pagsabog na dulot ng kanyang pag-atake ngunit nagulat siya nang makitang buhay pa ang Sword Emperor. At isang kakaibang lalaki ang nakatayo sa harapan niya. Humingi ng paumanhin ang lalaki sa emperador dahil sa pagiging huli. Pagkatapos ay nagmamadali niyang sinalakay ang Lunar Fairy. Nakita niyang malapit na siyang maglunsad ng pag-atake at nagtanong siya, "Sino ka?" At sumagot siya na ako ang Moonsplitting Swordsman at narito ako para talunin ka, Lunar Fairy. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang family special sword technique para talunin siya sa isang galaw. At sinabing noong araw na iyon, nagpaulan ang langit ng 9 strands of sword energy. Lumipas ang 6 na taon at nakita natin ang isang batang lalaki na brutal na inabuso ng kanyang madrasta. Na siyang humahampa sa kanya hanggang sa siya ay bumagsak. Siya ay sumigaw sa kanya dahil sa pagiging mahina at hiniling sa kanya na bumangon. Tinanong niya siya kung binabaliwala niya ang kanyang pagtuturo. Inutusan niya itong linisin ng maigi ang likod bahay at siguraduhing walang dahon. Sumagot ang batang may bagbog na katawan, "Opo, sinabi mo nga sa akin." Tinanong niya siya kung hindi niya siya pinapansin dahil hindi niya ito tunay na ina. At sumagot siya, "Hindi po." Tinanong niya siya kung hindi ba niya papansinin kung ang pagtuturo ay nagmula sa kanyang ina na nag-iwan sa kanya pagkatapos ng kapanganakan. At sumagot siya, "Hindi." Nagalit palalo ang madrasta sa kanya. Kaya't tinanong niya siya kung hindi niya pinansin kung ang pagtuturo ay nanggaling sa kanyang ama na nagkulong sa kanyang silid sa loob ng 6 na taon at tumangging lumabas. At sumagot din siya na nagsasabing hindi. Mas lalong nagpagalit ito sa bruhang babae. Kaya tinanong niya siya kung iyon lang ang sasabihin niya. Sa tingin niya ay sinusubukan nitong baliwalain siya. Pagkatapos ay sinipa niya siya sa lupa at sinimulan siyang bugbugin. Habang pinagmamasdan siya ng kanyang mga anak mula sa likuran na pinagtatawanan siya at kinukutya na nagsasabing, takot na takot siya. Ni hindi niya may angat ang ulo niya na parang pagong. Tanging ang pinakamatanda ang mukhang hindi masaya tungkol dito. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang kakahuyan at isang maaliwalas na tanawin ang makikita. Ang grupo ng mga kalalakihan ay manghang-mangha sa kanilang nakikita, at sinasabing kahit 6 na taon na ang nakalilipas, hindi pero nagbabago ang lugar na ito. Isang tinig na nagmumula sa karwahe ang nagtanong kung talagang nakarating na sila. Masaya siyang nagtatanong dahil makikita na niya ang sworn brother ng kanyang ama, ang kanyang uncle yon. Sumagot ang isa pang lalaki na oo. At pinaalalahanan siya na dapat na niyang ayusin ang kanyang kasuotan para siya ay presentable sa oras na makarating sila sa Waryong Manor. Ilang sandali pa, isang babaeng may kaakit-akit na tainga ang pinakita. At nagtatanong sa kinaroroonan ng isang lalaki na nagngangalang Namgang. Sumagot ang lalaki na pinili niyang maglakbay sa itaas na karwahe na ikinagulat ng babaeng maganda. Ang babaeng ito ay ang asawa ng Emperor, at ama ni Namgang. Pagkatapos ay sumigaw siya at inutusan si Namgang na bumaba doon agad-agad. Dumungaw pa siya sa labas ng karwahe para pakiusapan si Namgang na bumaba na. Gayunpaman, isang boses ng lalaki sa kanyang likuran ang pumutol sa kanyang mga sinasabi at inutusan siyang pabayaan na si Namgang. Ipinaalala rin niya na hindi iyon ang unang beses na ginawa ito ni Namgang, kaya hindi na dapat siyang magulat. Naiiritang lumingon ang dalaga sa lalaking nagsalita at sinabing hindi niya dapat i-spoil si Namgang ng ganoon. Ang lalaking ito ay ang Emperor, na sinubukang patayin ng Lunar Fairy 6 na taon na ang nakakaraan. Pagkatapos, isang lalaki pa ang sumingit at sinabing wag na siyang mag-alala dahil sa taglay na lakas ni Namgang ay hinding-hindi siya masasaktan ng anupaman. Siya naman ang isa pang anak na lalaki ng emperador.
Pagkatapos, nakangiting humiling ang lalaking iyon na sa halip ay magkwento na lang siya ng mga bagay tungkol sa kanyang uncle yon. Excited niyang tinatanong kung talaga bang malakas siya at siya ay tinaguri ang Sword Emperor. Ang kanyang ama, ang Emperor ay nakangising sumagot sa kanya at sinabing totoong napakalakas ng kanyang uncle yon. Sa katunayan ay hindi na siya dapat nabubuhay ngayon, kung hindi lang dahil sa pagliligtas nito sa kanya. Idinagdag pa niya na noong nakaraang 6 na taon, ang martial arts niya ang kinikilalang perfect sword arts under the heaven. At ang kanyang 9 heaven sword technique ay siguradong kayang tapatan ng Nangang clan's advanced techniques. Ang mga mata ng batang lalaki ay nanlaki sa pagkagulat, at ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Kung siya ay ganoon kalakas, bakit hindi pa kilala sa mundo ang kanyang martial arts? Sinabi ng Emperor sa kanyang anak na ito ay dahil si Yon ay nagretiro na at hindi ito ipinasa kahit kanino, at mas mabuting huwag magsabi ng anumang bagay na makakasakit sa kanya. Ang Emperor ay nagpatuloy at sinabi sa kanyang anak na si Yon ay may 2 asawa, ang una at ang pangalawa, ngunit siya ay lalo na mahilig sa pangalawang asawa, ngunit sa kasamaang palad. Ang pangalawang asawa ay namatay pagkatapos manganak 6 na taon na ang nakakaraan, at pagkatapos nito, nawala ang lahat, ibig sabihin ay mabuhay at ikulong ang sarili sa asawa ng kanyang pangalawang asawa si Lid. Pagkatapos ay sinabi ng emperador sa kanyang anak na ito rin ang dahilan kung bakit sila naruroon. Gusto niyang humanap ng paraan para mailabas iyon sa kwartong iyon kahit papaano. Sinabi rin niya sa kanyang anak na kapag nakarating na sila sa mansyon, na umarte na parang wala siyang alam tungkol dito at huwag magbanggit ng kahit ano tungkol sa pangalawang asawa ni Yon. Naiintindihan mo ba ang sagot ng anak ng emperador? Oo, isa-isip ko iyon. Pagbalik sa mansyon, sinigaw ng isang mandirigma ang madrasta ng batang binugbog, Madam, lumabas na si Sir sa kanyang silid. Naiinggit ang madrasta na umalis ang kanyang asawa sa silid na iyon matapos marinig ang tungkol sa pagpasok ng kabayo ng Namgang Kerry sa bayan. Sinabi rin ng warrior na papunta na siya para tanggapin ang Sword Emperor. Pagkatapos ay nililinis ng madrasta ang mga mantsa ng dugo sa kanyang kamay bunga ng pambubugbog sa kanyang anak, lalo pang naiinggit ang babae sa pag-aakalang lumabas ng silid ang kanyang asawa sa pagbanggit ng kanyang sinumpaang kapatid na pagdating pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Ngunit kahit anong pakiusap niya sa kanya na lumabas, lagi siyang tumatanggi, sa kabila ng pag-abandona sa sarili niyang laman at dugo sa loob ng 6 na taon, at ngayon ay nagsisikap siyang tanggapin ang sinumpaang kapatid, ang masamang stapler. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ang mga hakbang at sa wakas ay makikita na niya kung ano ang hitsura ng kanyang ama, habang binabalaan din siya na huwag magpakita sa harap ng sinuman na may maruming hitsura, at pinagbantaan siya bago umalis, na nagsasabi, alam mo kung ano ang mangyayari kung ikaw sobrang komportable sa pag-iisip na hindi kita pinapanood. Sagot niya, habang umiiling, oo alam ko. Umalis siya kasama ang kanyang mga anak, na nagsasabi, halika, mga anak, nasasabik na ba kayong makilala ang inyong tiyuhin? Habang ang batang lalaki, na halos hindi nakatayo, ay umalis din. Ang masamang madrasta ay mahinahong hinatak ang mukha ng kanyang panganay na anak at sinabing, aking kayamanan. Sumagot si Mubikati, oo, ina. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang napakahalagang gawain ngayon. Sinabi niya sa kanya na makikipagkita siya sa anak na babae ng Sword Emperor ngayon, at siguraduhin niyang maging palakaibigan at magiliw siyang pakitunguhan. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Sa tusong paraan, sinisiguradong naiintindihan niya ang tunay na kahulugan ng itinanong nito. Oo, inay, tatandaan ko iyon, sagot ni Mubi. Lumabas silang lahat para tanggapin ang emperador at ang kanyang pamilya. Ang emperador, nang makita ang kanyang sinumpaang kapatid, ibinahagi niyon ang kanyang pag-aalala tungkol sa kanyang hitsura, ayos ka lang ba tanong niya. Sinabi sa kanya niyon na nahihiya siyang makilala siya, at humingi ng paumanhin sa hindi niya hinahanap. Matapos ang lahat ng ito, pinigilan siya ng emperador at sinabing, hindi ako makapaniwala na ganyan ang sinasabi mo. Laking gulat ko nang marinig ko ang tungkol sa iyo. Sabi ni Yon, tila nag-aalala ako sa iyo dahil sa aking kakayahan. Sinabi sa kanya ng emperor na ayos lang ngayong nagkita na sila. Ipinakilala niya ang kanyang pamilya kay Yon, ngunit nagulat siya nang makitang nawala muli ang kanyang anak nang walang nakakaalam. Humingi siya ng tawad kay Yon,
At ngumiti si Yon at sinabing, okay lang. Nasa playful age na siya. Sabagay, pekeng ngiti ang ginawa ng madrasta at sinabing, tama, panakanak ang nagtatago ang aming ikaapat na anak at hindi rin lumilitaw, Sinta. Hindi mo ba ako ipapakilala sa mga anak natin? Si Yon ay may kaina-hinalang tumingin sa kanya at ipinakilala ang kanyang unang asawa, si Baek Minju, at mga anak. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang panauhin na pumasok sa loob ng manor, dahil pagod sana sila sa kanilang paglalakbay bago pumunta, at inutusan niya si Mubi na pumunta sa paligid ng manor at hanapin si Namgang Yon, siguraduhing mag-iwan ito ng malalim na impresyon sa kanya na may isang tusong ngiti sa kanyang mukha. Si Joka ay nasa likod bahay, nakaluhod na nakataas ang kanyang mga kamay, at nagtataka sa sarili kung kailan aalis ang mga bisita na gutom na gutom. Nagsisimulang makaramdam ng pagkahilo, pinilit niyang huwag matulog, ngunit kalaunan ay nakatulog siya at bumagsak sa lupa. Ilang minuto ang lumipas, nakarinig siya ng ilang yabag habang natutulog. Dahan-dahan itong iminulat ang kanyang mata at nakita ang isang figure ng babae na papalapit sa kanya. Mabilis siyang lumuhod at nagsimulang magmakaawa, sumisigaw, I'm sorry, pasensya na po. Iniidlip ko ito nang hindi ko namamalayang nagsisisi ako. Tapos naisip niya, I'm an idiot. May ginawa akong katangahan at nagalit na naman ang unang ina. Hindi na niya ako mapapatawad sa pagkakataong ito. Itinaas niya ang kanyang ulo at laking gulat niya nang may makitang kakaiba, nagulat. Sabi niya, hindi siya iyon. Ito ay si Namgang Yon na nakatitig sa kanya sa loob ng manor. Ang Sword Emperor ay nagmungkahi ng kasal sa pagitan ng pagod na binata at ng Namgang Clan B. Excited si Majo na marinig ito, kaya tinanong niya ang Sword Emperor, do you mean it? At masaya siyang sumagot, na nagsasabing, syempre, ang pagod na kabataang ugali ay higit pa sa karapat-dapat na maging biyenan natin. Baek Minju, excited pa rin, sabi, oh my wow. Napakasayang okasyon. Ito ay, magandang balita ito, para din sa mga anak natin. Pagkatapos ay tinanong ng Emperor si Yon kung ano ang iniisip niya. Talagang nagpapasalamat si Yon sa alok, ngunit sa palagay niya ay mas mabuti kung ang mga bata ang may say sa kanilang kasal, at hindi dapat ang mga magulang ang lahat ng sasabihin sa kasal ng kanilang mga anak. Nasiyahan ng emperador sa tugon ni Yon. Hindi natutuwa si Baek Miho na marinig ito, at sa tingin niya ay hindi nakakatulong ang kanyang asawa, habang siya ay palaging nagsusumikap para sa pamilya. Maaari mo ring sabihin sa kanila na pinagsisisihan mo ang pagpakasal sa akin dahil sa kaganhawahan. Kaya tinanong niya ang emperador, sa tingin mo ba ay hindi magugustuhan ng ating mga anak? Ang emperador, na natutuwa pa rin, ay nagsabi, oo, mas magkikita pa tayo, kaya magkakaroon sila ng maraming pagkakataon na makilala ang isa't isa. Ang masayang tuka ay nagtanong si Majo kung maaari siyang humiling ng isang huling pabor. Hiniling ng Emperor na malayang magsalita, na pagkatapos ay itinanong niya kung ang Namgang Clan ay maaaring magbigay ng patnubay sa kanyang anak na si Mubak. Ang Emperador at ang kanyang asawa ay parehong natigilan sa kahilingang ito. Tinanong ni Empress kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Natatawa, ipinahayag ng Emperor ang kanyang iniisip sa kahilingan, sinabing, hindi ba ang angkanang yon ay may sariling mga advanced na pamamaraan? Bukod dito, hindi ito isang bagay na mapagpasyahan ng AI. Biglang nagsalita si Yon at nagtanong din ng parehong bagay. Kung hindi yun masyadong nakakaabala para sa iyo at sa Namgang Clan, gusto rin ng AI ng tulong. Natigilan ng Emperor sa kahilingang ito mula kay Yon, ngunit tinanggap at sinabing, pero okay lang ba para sa iyong panganay na hindi magmana ng Nine Heaven Sword technique mo? Ipinagpatuloy ni Yon na sabihin sa kanya na ang kanilang martial arts ng pamilya ay hindi kasing hirap ng mga Namgang clans, at sigurado siyang bihasan na ni Mubi ang Nine Heaven Sword technique. Tinanong ng Emperor kung nagsisinungaling siya, at sinabing, nakita kita gamit ang Nine Heaven Sword technique na gumalaw 6 na taon na ang nakakaraan. Sagot ni Yon, actually, hindi ko kayang ipasa ang martial art na iyon sa estado ko ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang mga detalye mamaya sa private. Kaya't kapag bumalik ka sa nanliligaw na bundok, habang kakausapin niya ang ama, nagsimula siyang umubo, duguan at nahulog sa lupa. Sumigaw ang Emperor, Yon, kumuha ka ng manggagamot. Yon, gising na. Bulalas niya na kung saan ang binata sa kanyang likod bahay, si Mubak,
ay makikitang naglalakad-lakad upang hanapin ang anak na babae ng emperador at iniisip kung nasaan ito, nang marinig niya ang isang tinig na nagmumula sa likod ng gusali at nakilala niya na iyon ang boses ng kanyang nakababatang kapatid na babae, kaya siya tumakbo papunta sa kinaroroonan ng boses ng galing, at nakita niya na ang kanyang kapatid na babae ay kasama ng anak ng emperador. Kaya't iniyuko niya ang kanyang ulo upang humingi ng tawad sa anak ng emperador para sa kanyang kapatid na nakaabala sa kanya. Sinabi sa kanya ng anak ng emperador na huwag mag-alala, na wala siyang pakialam, at tinanong ang kanyang pangalan. Mahinahong sagot ni Mubi, "Mubak ako." Pagkatapos ay hinayla ng kanyang kapatid na babae ang tela, tinanong siya kung alam niya ang kanyang pangalan. Bago pa siya makasagot, mabilis niyang sinabi, "I'm Sojo. Hindi mo dapat kalimutan iyon." Okay, sinubukan ni Mubak na pigilan ang kanyang kapatid na babae at sinabihan siya na itigil ang pangunahing bastos na hindi magalang na tanungin ang isang tao na kakakilala mo lang kung napatay nila ang kanilang mga kaaway. Sagot ni Soju, "I'm being very polite here, at hindi ito ang unang beses kong makilala siya. Tsaka magkaibigan na kami." Nagpatuloy silang dalawa sa pagtatalo. Ang anak ng emperador ay tumitingin sa kanila at hinihiling na ang kanyang kapatid na babae ay isa ring masayahing babae. Biglang napagtanto ni Mubi na ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang sarili ay nagtatalo sa harap ng anak ng emperador. Pilit niyang iniyuko ang ulo ng kanyang kapatid at hihingi siya ng tawad sa anak ng emperador. Ang sabi ng anak ng emperador, "Mabuti na lang at masayahin at maliwanag." Tinanong siya ni Mubi kung alam niya kung saan nagpunta ang kanyang kapatid, dahil hinahanap niya ito para maging kaibigan niya ito. Masayang sabi ng anak ng emperor, "Gusto mo siyang kaibiganin. Magpapasalamat talaga ako para dyan. Hinahanap ko din talaga siya. Kung ganoon, kaya kung gawin ang mga pagpapakilala. Since hindi pa kayo magkakilala, sabay ba natin siyang hanapin?" Sumagot si Mubi, "Oo, gusto ko iyon." "Oh, tama, narinig ko na hindi siya makapagsalita, totoo ba yun?" Sagot ng anak ng emperor, "Hindi naman sa hindi siya makapagsalita." Bago niya matapos ang kanyang pahayag, Sogawin, interrupt sa kanya, "Talaga, kaya ano ito?" Tapos sagot niya, medyo may sakit siya sa puso niya. Sana gumaling na siya after movie, pwede mo ba siyang kaibiganin? Sogawin. Pagkatapos ay sasabihin sa kanya na gagamutin siya nito, at hindi siya dapat mag-alala.